siya ang magkakaroon. Okay. Ngayon, itong deer tick na ito'y lalaki, ito babae. Okay, mas malaki, parang mas malaking babae. Okay, itong deer tick na ito, kakagat yan sa tao. Okay, kakagatin niya yung tao. Okay. Let's say this is an infected deer tick. Kakagatin yung tao. Pag kinagat yung tao nito, magkakaroon ka ng tinatawag na bullseye rash. Ito yung bullseye rash. Mayroong red sa gitna at clear konti doon sa surrounding. That's a bull's rash, okay? Itong mga tick na to, hindi to lumilipad at hindi rin tumatalon. Sila ay gumagapang. Pag kinagat ka, hindi mo ramdam kasi doon sa laway nila para may anesthesia. Maliit sila. Ang tingin ko parang garapata. So I might be wrong. Okay. So ngayon, pag kinagat yung tao, magkakaroon tayo ng rashes, bullseye rashes, na hindi ramdam ng tao. I-ignore ng tao yan. Okay. Ngayon, magkakaroon tayo ng problema dito pag nagtagal. Let's say, yung ibang tao wala siyang symptom. May tao na sensitive o mayroon siyang other medical condition. So days, 2 weeks after the bite, magkakaroon siya ng mga low-grade fever. Mababa ang temperature niya. Hindi naman febrile lang konti. Mga 38 or 37 nights, something like that. Low-grade fever, chills, masakit ang ulo, muscle and joint aches and pains, stiff neck, mahina yung appetite niya poor, hindi maganang kumain, yung glands niya swollen, tapos madaling mapagod. Okay, yan ang reference natin. Okay, so anyway, ito, maaring sensitive, itong tao nito, magtatanong siya, ano kayo nangyari sa akin? So, pupunta sa doktor at ididig yung kanyang history ko anong nangyari. So, pag binigyan siya ng antibiotic, patay na yung infection. Pero papaano kung sasabi ng pasyente na maaring parang trangkaso lang ito nararamdaman ko? Papabayaan niya ngayon. Ma-involve ngayon yung heart muscle. Ang infection mag-advance yan sa magkakaroon ng infection sa heart muscle natin. Okay. So dito, pag na-involve na yung kanyang heart muscle, ang heart muscle nandiyan ang coronary arteries, andyan ang conductive tissue. So magkakaroon siya ng chest pain, short of breath, palpitation, mabilis ang tibok ng puso, either from atrial or from ventricle, lightheaded, fainting dahil mababa ang kanyang heart rate. Maaring mabilis ang kanyang heart rate kaya may palpitation siya, o maaring mababang kanyang heart rate kasi may heart block siya, kaya siya parang mag-pass out. Okay, makikita lang to sa monitor pagdating sa ospital. Okay, maliban lang dyan, mayroon pang isang pangit na magagawa nitong infection na to. Okay, ito nga sinasabi ko sa yung coronary ectasia. Yung coronary ectasia yan, nag-weaken yung arterial wall at magkakaroon siya ng tinatawag na diffuse dilatation of the coronary artery. Yan yung iba't ibang parte yan, mahaba yan. Okay, ito na, lumobo. So, ang nangyari dito, nasira yung arterial wall natin nag-weaken, lumobo sila, prone sa clot formation, dumami hanggang magbara sila sa blood flow. Ito ang resulta, magkakaroon tayo ng heart attack. Kaya, ang naging procedure ka dito, sinaksyon yung maraming clots at inumpisan siya ng mga gamot. Okay? So, yung pampalabnaw ng dugo at i-repeat ang echo at saka yung i-repeat ang angiogram, doon natin malalaman ang resulta. Okay. Ang heparin ay hindi nagdi-dissolve ng clot. Ito ay nagpe-prevent lang. Ang heparin, it will not dissolve the clot at it will not dissolve the clot, pero it will prevent yung clot formation. So, magpe-prevent lang ang heparin sa clot formation, pero hindi niya tutunawin yung mga blood clots. Okay. So, in this case, kapag sa palagay nyo, let's say nag-camping kayo, kasi usually sa bushy area, muddy area, whatever, nearby, medyo masukol na lugar, watch out lang. So, kung mayroon kayo nakikita na rashes or anything, best thing to do is have yourself check in the hospital para magapanan kung sakasakali, kung Lyme or anything. Kasi, ang complication ang mahirap dito. Kapag tinamaan ang puso na, that is the problem. Okay. So, in this case, nag-succeed yung doctor, nagkaroon tayo ng magandang ECG. So, yung kanyang STEMI, naging maigsi yung STEMI kasi maagang nagapanan ito. Nag-create tayo ng blood flow right away sa coronary arteries. Okay. So, makikita nyo yan sa evidence sa ECG natin. Okay. So, ang magagawa lang ng dito ng RN sa CCU is to continuously monitor the patient for any arrhythmia at i-continue nila yung mga assessment nila kasi ang ayaw natin dito ay yung mga complications. Very common yan kung papabayaan sila is heart failure. Okay? Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you.